the Philippines will be a staging point for other countries against Taiwan is false, because the real target is the West Philippine Sea and the Philippine Straits, no? Ayan, mga utol, no? Hindi Taiwan ang talagang real target, ang West Philippine Sea. Pero sa totoo lamang, ang buong target, ayon na to sa mga expert na aking mga sinasabi ng mga eksperto tungkol dito, talagang ang pakay naman talaga nila ay buong South China Sea. Naglabas naman talaga sila ng statement at naglabas din sila ng mapa. Maangkin yun. Pero ano nga ang kasunod doon? Siyempre, pag naangkin nila ang buong South China Sea, mas lalakas po ang China. Hindi lamang sa pang-ekonomiya. Okay, kung makokontrol nila, yung halos 30% ng world trade ay napakabigat nun. Bukod pa doon sa mga langis na nakadeposito dyan sa bukabuan ng South China Sea. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. Eto mga utol, para sa update nating lahat ng buong mamamayang Pilipino. Ayan na mga utol, mga barko ng China pinasok ang Ayungin Shoal. Sipin nyo, pumasok na sila dun mismo sa Ayungin Shoal. Talagang hindi na nagpatumpik-tumpik pa. Ito nga ba ay nagsisimula na ng invasion ang China? So yan ang ating alamin mga utol. Ito ay mula sa ABS-CBN News. Ang dami pang mga detalye na ating pag-uusapan o ating maririnig ngayon. Pakinggan muna natin itong sa ABS-CBN News. Maiksi lang. Ngayong araw na pinasok ng mga barko ng China ang bahura kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre. 5 Chinese maritime militia vessels ang namonitor sa loob habang 4 naman ang nasa labas nito. O ayan mga utol 5 ang nasa loob na ng Ayungin Shoal, nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. So ano nga ba ang susunod naman natin pakikinggan ang what do you call this? Ang interview o ang masasabi ng ating National Defense Secretary hinggil sa isyong ito mga utol. So dumako tayo dito kay Secretary Gibo Teodoro. Okay, ito mismo yung panayam ni Karen Davila sa kanya mula sa ANC Digital. Okay mga utol, play na natin ha. Start first with this. Right now, they have detected 5 Chinese vessels in Ayungin Shoal, clearly within Philippine waters, within our EEZ. Yes. Constitutionally, when you think about it, and legally, what should the Philippines do? Well, naturally, it's a question of swarming tactics by China. What we should do is really to move them out, no? How? However, that is not easier said than done. Totoo yan, no? Mas madali sabihin na palayasin natin ang China. Kasi gusto nga ng Pilipinas na palayasin na yung China dyan sa lahat ng ating nasasakupan. Ngunit, magagawa ba natin? Yun ang tanong no? So, ang tanong, paano? Okay, sabi nga ni Secretary Gibo Teodoro, it's easier said than done. Okay, game na. We can have several approaches to this. The first and foremost is really to show the world, no? And to pressure China into behaving like a responsible citizen of the world in this area. By the way, they're swarming in the West Philippine Sea. Their roguish behavior, sorry to put it, there's no other way of putting it, in Scarborough Shoal, actually, proves one thing, that their narrative or their bogeyman narrative that the Philippines will be a staging point for other countries against Taiwan is false, because the real target is the West Philippine Sea and the Philippine Straits, no? Ayan mga utol, no? Hindi Taiwan ang talagang real target, ang West Philippine Sea. Pero sa totoo lamang, ang buong target ayon na to sa mga expert na aking mga sinasabi ng mga eksperto tungkol dito, talagang ang pakay naman talaga nila ay buong South China Sea. Naglabas naman talaga sila ng statement at naglabas din sila ng mapa. Maangkin yun.
Pero ano nga ang kasunod doon? Siyempre, pag naangkin nila ang buong South China Sea, mas lalakas po ang China. Hindi lamang sa pang-ekonomiya. Okay, kung makokontrol nila, yung halos 30% ng world trade ay napakabigat nun. Bukod pa doon sa mga langis na nakadeposito dyan sa kabuuan ng South China Sea. So basically, mas lalong lalakas itong China. So isa sa mga hadlang dito ang Pilipinas dahil nga hindi tayo pumapayag. At mamaya babanggitin natin yung hindi ko na naisama dito mga utol Mahaba itong pahayag o panayam kay Secretary Gibo Teodoro pero i-discuss na rin natin. Okay, tuloy muna natin to. I think this is a more valuable target for them than Taiwan. So it is a question for the whole world to be worried about, because if the South China Sea is constricted by China, then your supply chains are affected. International maritime order is affected. And for us in the Philippines, if we are not able to secure our exclusive economic zone, our existence as an archipelagic country under UNCLOS is imperiled. Our integrity as a country is imperiled. And worse, this exclusive economic zone is the patrimony of the country for our future generation sustainability. We're an archipelagic country. We are a small country. Our population is getting bigger and bigger. We need all the resources possible. Now China, with its bullying tactics, is proving that you can only have these resources if you choose us to share them with you, which is illegal. Yeah, but all right. Ayan mga utol, no? Napakalinaw yung mga sinasabi ni Secretary Gibo Teodoro. Anyway, tungkol dun sa pananakop nga naman ng China, 'di ba? Marami na silang nakuhang teritoryo sa atin, pero actually hanggang ngayon disputed, no? Pero ginawa na nila ng artificial island. Yung Mischief Reef, unang-una na yon, na I guess 1995 pa sinimulang itayo yung tawag doon, yung structure nila doon, no? Yung artificial island nila. So nung panahon na yon, 1995, ang presidente yata natin, kung hindi ako nagkakamali, si Fidel Ramos. Okay? So sa ganon nakalayo, ganon nakatagal na nangyayari ito. Nung tinanong siya ni Karen Davila, si Secretary Gibo Teodoro, bakit ngayon lang nangyayari yung etong escalation, yung aggression ng China, yung mga provocation, yung mga ginagawa ng China na pambubuli, bakit ngayon lumala? Sabi ni Secretary Gibo Teodoro, kasi ngayong taon lang talaga tayo lumaban. Okay? Hindi nung mga nakaraang taon. So, kung naiintindihan niyo yung sinasabi ko, ang ibig ko sabihin, nito lang panahon ni President Bongbong Marcos tayo pumalag. So, napabayaan, lumala ng lumala. Kaya ngayon lumalala yung sitwasyon kasi lumalaban na tayo. Ngayon, ang problema, mga utol, hindi nga natin po kaya ang China. Kasi kung kaya natin ang China o mas malakas tayo sa kanila, hindi naman nila yung gagawin sa atin. O ginagawa ba ng China yan sa United States, sa katubigan ng United States? Hindi. O sige, perse, sabihin na natin na dahil tayo yung kapitbahay, kasama yung gusto nila sa uping South China Sea ay nandun sa atin. Kasama tayo, kasama yung ating mga teritoryo. Pero kahit pa, kung tayo mas malakas sa kanila, pakiramdam ko hindi tayo gaganyanin ng China. Kaya tayo ginaganyan kasi kaya nila tayo. Okay? Kaya ang tendency natin, ang kaya lang natin gawin, magpalakas. At syempre dahil nga mas malaki pa rin sila kahit magpalakas tayo, kailangan natin ng ating kaalyado. Diyan pumapasok ang United States, ang EU, okay? So United Kingdom, marami na rin po naman nagpadala ng mensahe na handa tayong tulungan. Pero palagay ko, isa dyan ang Amerika at Japan. Okay? So anong masasabi nyo dyan? Painggan muna natin bago tayo magtapos ha. Gusto ko lang painggan natin itong pahayag ni Senator Mig Zubiri tungkol dito sa ginagawa rin ng China. Okay? So, eto yan mga utol. Game na. We have to send a strong statement, Karen. We can't just keep sending diplomatic protest. Siguro natatawa na rin siya, no, mga utol, no? Tungkol doon sa diplomatic protest natin na isinesend sa China. So, ayos sa nabasa ko, no? Itong taon lamang nagkaroon na tayo ng 58 ha? 58 na diplomatic protest sa China.
May tinugon ba sila ron? Meron ba sila sinagot? Oo, sumagot sila. Pero pinagtatanggol nila yung ganang kanila. Hindi sila nagsasabi na, sige po, parang gano'n, nagagawa namin ng paraan. Yung ginagawa ng China Coast Guard namin, gagawa namin. Hindi. Instead, pinalalabas nila sa media o sa atin o message nila sa atin, mali tayo, mali kayo Pilipinas. Kayo yung nagpo-provoke sa amin, kaya namin ginagawa yan. Umalis kayo dyan nang hindi yan mangyari. Ganon palagi yung statement ng China sa tuwing magkakaroon ng harassment at bullying just sa West Philippine Sea, sa ating teritoryo o sa teritoryo ng Pilipinas. Ang sagot at tugon ng China ay isa. Umalis kayo nang hindi yan mangyari. Kasi amin yan. Okay? So, pati isang ating senador, nabibwisit na, no? Tuloy na natin. Sabi nga ng DFA, sa dami ng diplomatic protest na pinadala nila, pwede na lang balutin yung bahay ng ambassador dito. Ulitin natin to mga utol, ha? Ulitin lang natin. Yan. We have to send a strong statement, Karen. We can't just keep sending diplomatic protest. Siguro, sabi nga ng DFA, sa dami ng diplomatic protest na pinadala nila, pwede na lang balutin yung bahay ng ambassador dito sa dami ng diplomatic protest ng papel, no? Sa dami yun. So it's about time we have to send a stronger signal. Obviously, they're not listening to us. I think sending the stronger signal, not only to China, but also to the international community, that we've had enough. We are fed up. This is already too much. What they did over the weekend, Karen, was a combination of blocking, bumping, ramming into our boats, and now even water cannons. And this... Ayan mga utol, no? Tama naman talaga eh. Alam ko rin, buong sambayan ng Pilipino, yung nakatutok dito sa issue natin with China o sa West Philippine Sea, talagang sawang-sawa na. Fed up nga di ba? Wala na tayong parang sabi nga rin ni Senator Bato, inuubusan na nila tayo ng option. Oo, pinipili ng Pilipinas ang diplomasya. Ang ating presidente, pinipili ang diplomasya. At ang mandato nga ng ating Philippine Coast Guard, ng ating Philippine Navy, maximum tolerance. Ibig sabihin, magtiis hanggat kaya. Diba? Sa simpleng paliwanag ng maximum tolerance, tolerate yung ginagawa sa atin. Maximum. Diba? So, tapos diplomatic protest ang ating hinahain. DFA. Ano ba naman yan, diba? Kahit sila, yung mga senador natin, buwisit na. Ano pa bang pwede natin gawin? Oo, ayaw natin ng gera. Pero wala na silang iniiwang option sa atin. Ngayon palagay ko, inaantay na lang talaga ng Pilipinas, ng United States, ng Japan na magkamali itong China na bumira, magkaroon ng bakbakan. Pag nagkaroon ng bakbakan, mga utol, mitya na yan. Gera na yan. Pero ang tanong ko sa aking mga kababayan, sa inyo, handa ba tayo doon? Gusto nyo ba yon na mauwi tayo doon? So kung hindi, mga utol, yan pa rin yung approach ng ating gobyerno. Pero ako palagay ko, pinakamaganda ng ginagawa ng ating gobyerno yung joint sale or joint patrol. Palakasin yun. Ituloy-tuloy yun. Tuloy-tuloy, walang humpay. Tuwing magre-resupply, kasama natin yung US. Pwede naman yata yun Kasama natin yung US, kasama natin yung Japan. Nang sa ganun hindi nila gawin yan. Pag ginawa nila, doon na. Isipin mo, bombahin ng tubig yung US Navy. Tingnan natin kung anong mangyari. Oo nga, tama. Hindi tayo pwede magpadala ng gray ship yung Navy. Okay, ng militar. Kasi pwede nga magpadala ng militar din ang China. Pero ang tanong, 'di ba? Hanggang kailan? Hanggang kailan tayo magtitis? Alam nating lahat, hindi aalis ang China. Hindi talaga aalis, mga utol. Diyan sa teritoryo natin, hindi po aalis. Anong paraan, no? Undinahin ang buong mundo. Well, anyway, ano pa? Yun, 'di ba? Lahat nga daw, sabi ni Secretary Gibo Chodoro, lahat ng option ay inilalatag nila. Dalawa lang daw para i-consider nila yung option, no? Ito'y kaya natin at kaya nating i-sustain. Yun, parang ganon. Kung hindi ako nagkakamali. Basta kaya nating i-sustain.
O sakaling tayo isusubok sa kanila, kaya nating i-sustain. Ituloy-tuloy. Okay? Pero pag hindi daw po, aalisin sa option yon. Okay? Tuloy muna natin to. The water cannons wasn't even just a single moment. It was, I think, the whole day. They were water cannoning our BFAR ships together with the other supply ships, destroying property, radar equipment. I saw a picture na himatay yata isang lady BFAR employee. I think she was on the ground, and I'm not sure if she was hit by the water cannon or she fainted or what transpired. I'm still going to find that out. I just got the pictures last night. So definitely we have to step up as well our protest with the Chinese government. Okay, all right. Ayan, mga utol kailangan na talaga natin mag-step up. So, lahat nga ng opsyon ay handa nang gawin ng Pilipinas. So, isa sa mga magandang bagay na ginawa ng gobyerno natin ay yung sa EDCA, okay? Yung Enhanced Defense Cooperation Agreement with US, and para ma-invoke ang Mutual Defense Treaty kailangan may atake. Pag-atake sa hindi pa nga daw po provocation ng war o act of war yung ginawang pang water cannon sa atin ayon sa ating mga authorities, hindi daw po act of war yon. So ano nga daw ang tanong, pwede ba rin natin silang i-water cannon pag water cannon tayo? Sabi naman ni Commodore J. Tariela, spokesperson ng Philippine Coast Guard, na hindi naman daw tayo bababa sa level nila. Hindi tayo dapat bumaba sa level nila. Hayaan natin silang gawin yun. Pero masakit yun para sa ating mga Pinoy. Kasi ang iisipin ng China, hindi naman pumapalagyan eh. Sige, gawin nyo lang yung gusto nyo. Gawin nyo lang yung gusto nyo dyan. Diba? Pero isa sa mga option na tinitingnan ng ating gobyerno ngayon, yung kondinahin, ipakita sa buong mundo na mali na yung ginagawa ng China, na buong mundo na mismo yung mag-ano sa kanya, mag-push na itigil na yung ginagawa na yan. Pero kung usapin ng West Philippine Sea o aalis pa ba ang China dyan, ako sa akin palagay, hindi na, gera na lang magpapaalis dyan sa mga yan. And worst comes to worst, baka makuha pa nila. So anong masasabi? Makuha o maagaw nila ng tuluyan yung ayungin. Hindi nga tayo papayag, pero hindi rin naman sila umaalis eh. Hindi rin naman sila nagba-backdown. So, gera na lang talaga, di ba mga utol? Pero ayaw natin nun. Anyway, kailangan kong inyong opinion hinggil dito. Paki-comment na lang mga utol. Hanggang doon lang muna. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako nagpapasalamat sa ANC Digital. Maraming salamat din sa inyo mga utol. Mag-iingat, keep safe, God bless, at saludo po sa inyo lahat. Maraming salamat po.